tayo kasi ang Pilipinas ay ipagtatanggol ng mga Pilipino. Sino po yung Pilipino? Hindi lang yung loyalist, hindi lang yung kakampi, hindi lang yung dilaw, hindi lang yung DDS, tayong lahat. Kung tayo po ay magwawatak-watak, paano man ang bayan natin? Kung tayo po ay mag-aaway-aaway, paano na yung bayan natin? Okay lang, banatan natin yung mali sa gobyerno. Okay lang yan. Karapatan natin yan eh. Pero sana, pag wala namang mali, yung kapayapaan, ipagkaloob naman natin. Kasi tayo lahat ang nagugulo eh. So bakit po ako, no? Sabi nila, loyalist ka tapos hindi ka sumusunod kay PBBM. Ang sabi po ni PBBM, hindi po siya sang-ayon. Opinion niya sa impeachment, pero siya po yun. Hindi po tayo, opinion po ni PBBM yun eh. Ang opinion po para sa kapayapaan, kailangan na po natin ma-impeach si Sara. Bakit? Hanggat si PBBM ang presidente, hanggat si Sara ang pangalawang pangulo, hindi po tatahimik ang mundo ng Pilipinas. Bakit? Kasi mayroong isang grupo na gustong maging presidente instant. Ang instant po ay cup noodles at kape lang. Hindi po ang presidente. So kung ayaw po nilang galangin ang termino ni PBBM, palayasin na natin. Tama. Okay, hindi dahil, sabi niyo naman, kasi loyalist ka, kaya pa natin kung kanibongbong. Hindi po dahil doon, pero nakita niyo naman, sumagot ba si PBBM sa kanila? Wala pong nag-aaway na presidente at pangalawang pangulo, wala, may inaaway. Wala pong nagpapatayan, katulad ng sabi ng angkor ng Net25, wala pong nagpapatayan, may gustong pumatay. Hindi po nagpapatayan. Si PBBM never nagsalita ng masama laban sa kanino man. Kahit sinong kalaban, never mong marinig na nagsalita ng masama yan. So paano natin nakukuha ang kapayapaan? Tanggalin natin yung magulo. Hindi natin kukusintihin yung magulo. Parang ano yan eh, basket of kamatis. Kung yung kamatis may isang bulok, anong gagawin mo? Tanggalin mo kasi mahahawa lahat. Mahahawa lahat. So karapatan natin, kung ano man ang ating pinaglalaban, konti tayo, tama. Meron ba dito nag-donate ng milyon? Ang alam ko, ang nag-ambag-ambag mga vlogger eh. Ang alam ko, ang nagbigay-bigay ng huli pa nga, wala. Abrihin mo malapit na yung rally, ang pondo, 500 piso. Sandi si maternidad. Walang mag-volunteer hanggang sa nung nag-live ako ng GC, nagbigay na yung mga vlogger. Nagkaroon ng pondo. Walang pambayad ng stage. Walang pambayad ng stage. Kasi bakit? Kasi yung rally natin, organic. Walang pinilit. Walang hinakot. Wala nga tayong mapakaya sa mga tao eh. So nandito po tayong lahat, naging proud tayo kahit hindi tayo kasi marami nung nakaraan. Nandito tayo kasi ang pinaglalaban natin yung ating bayan. May pera o wala, tayo ay Pilipino, hindi lang kung salita, maging sa gawa. So marami pong salamat sa inyo. AJ! O di ba nakakatuwa? Sikat ka na! Nakakatuwa na tayo ngayon. May pula, may pink, kami sa punyong blue. Pero sa pagkakataong ito, nagkakaisa tayo sa panawagan ng impeach si Sara. Imagine nyo bakit? Madali ba na ano ng ganito? Hindi. Pero anong napagkaisahan? Marcos ang karamihan ng mga vloggers na yan. Kami naman kakamping. Sabi namin ganito. Huwag nating pag-usapan yung pagkakaiba-iba natin. Pag-usapan natin yung pagkakapareho natin. At ano ang pagkakapareho natin? Nagkakaisa tayo, i-impeach si Sara. At kahit at ito na, malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon. February 11, simula ng kampanya. Ganito, maaaring magkaiba-iba tayo sa mga dinadalang kandidato. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Bahala na kayo kung sinong gusto yung senador. May senador kami, may senador kayo. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Pagtulong-tulungan natin, huwag manalo ang mga hindi na dapat. Mga kabayan, dito sa pagtitipon na pinangungunahan ng Bunyog Party List, at syempre nakita rin natin dito yung Magdalo, no? At iba pang mga organisasyon, itong mga vloggers natin na naririto.
na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolve pa tayo na impeach si Sara Duterte. Yes! Alam niyo po, more than a month na nang mag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay noong December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito ay kapag ito po ay na-validate na, na-bet na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker ng Secretary General. As si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yon ibinigay. Ang Makabayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yon lahat. Okay? Noong mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng bara. At pasensya na po doon sa mga supporter or vloggers. Sorry na po sasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa, siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough na number, 2/3 yun, 16, para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman timing Ang tingin ko ang isa sa mga factor na nagpapahina sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag ba tayo dito? Yeah! Ang pagpapanagot ay walang panahon. Kasi sila gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating pondo. May panahon ba yan? Every day nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So walang panahon yan. Kaya ang pagpapanagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po itong impeachment na ito. At sana na lang po sana po ay ang hamon ko po sa ating mga mamamayan. Pumunta po tayo sa lahat ng ating mga binoto, mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto niyong kongresista ngayon na nakaupo? Kailangan po natin ng lakas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? At dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan. Natakot ba tayo sa rally ng isang religious sect? Natakot ba tayo doon sa sinasabi nilang Lalo tayo tumapang. Natakot ba tayo doon? Hindi tayo natatakot doon. Dahil minority lang yun, mas marami ang gusto ng impeachment, tama ba? Okay.
So, ito po mga pagkilos natin, ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng misa. Yung mga tatlong nag-complain o nag-initiate, no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo. Hindi pa po tapos ang 19th Congress. Hanggang June, June 30. So, halimbawa, June 29, natapos sa Kongreso, pwede yang maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po, continuing institution yan. Pinalitan lang natin yung 12 doon, pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong mapapaghinaan ng loob, huwag tayong nasisindak doon sa sinasabing 1.5 million. Dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte, ay may embolden ang mga kurap sa gobyerno. Tama ba? Yes! Magpapatuloy ang korupsyon. Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na-impeach si Sara, at hindi natin napapanagot ang mga kurap sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan. Tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas na voluntary hunger, di ba? Nagugutom ang mamamayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? Okay, at walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sigilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat niyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin, no? Dapat niyang singilin ang mga Duterte, si Sara Duterte. Panagutin doon sa ginawa niya sa ating pondo. At syempre, ang gusto natin ay panagutin niya, ikulong si Duterte. Tama ba? Okay, so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay, hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama ba tayo? Yes! Okay, so yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Kakampings kami. Progresibong grupo naman si Congresswoman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? Team Unity! Okay, ito sigaw natin. Sara Duterte. Sara Duterte! Impeach! Oh, sabay-sabay ha. Sara 1, 2, 3! Sara Duterte! Impeach! Isa pa! Sara Duterte! Impeach! Okay, question and answer. Matindi to, no? Pinapapakilala po natin. Sabi nga niya, wala siyang kulay eh. Para sa bayan. Aling Bari Dinglasan! Palakpakan po natin. Aling Marie. Aling Marie. Hello! Aba, ay dalawa na. Ayan na si Aling Marie. Ayan na. Handa na ba kayo? Wala bang katrasan? Laban kung laban! Laban kung laban! Para sa bayan! Para sa bayan! Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik! Ito si Aling Marie na walang tinitingnan kundi ang bansang Pilipinas at ang mahal kong mga kababayan! Ang laban kong ito ay para sa inyong lahat! Sa pagkakataon ito, gusto kong ilahat ang lahat ng dahilan kung bakit pinapanatan ko ang mga Duterte mula 2016 hanggang ngayon! Nawala na! Ang Duterte'ng maganda na umupo ng 2016 hanggang 2022. Pero bakit
tayong humarap sapagkat ang pinaiiral nyo ay ang pagiging dugong Duterte, dugong berdugo, dugong adik, dugong bangag, dugong baliw. Lahat nasa iyo na. Kung kaya't narito kami ngayon para i-impeach ka. Impeach Sara Duterte! Impeach! Impeach! Sara Duterte, impeach! Kasalanan si Sara Duterte sa atin. Hindi kailangan magtagal si Sara Duterte sa pagkakaupo sapagkat may mga kabataan tayo na naririyan. Sinasabi nga na ang kabataan kailangang mahalin, dulutan ng pagmamahal, dulutan ng magandang serbisyo, iwanan ng magandang legacy. Subalit ano ang legacy nakukuha kay Sara Duterte? Ayan. Nagnanakaw! Hinawakan ng level! Kinamkam ang pera! Ibinagsak ang magandang reputasyon ng kabataan pagdating sa pag-aaral! Ibinaba ang kalidad ng ating edukasyon! Walang kwenta si Sara Duterte! Hindi niya masisisi kung si Aling Marie araw-gabi lumalaban kay Duterte! No? Kaya mga kapatid, hindi maaawat ang sambayan ng Pilipino na ngayon ay gising na. Salamat sa iyo, Sara Duterte, sapagkat ang taong bayan na dating natutulog ay nagising para ikaw ay labanan. Kaya mga kapatid, salamat sa pakikiisa ngayong araw. Hindi tayo magsasawa na tuligsain ang lahat ng kabalian ng mga umupo sa gobyerno. Tayo'y naririto, muling pinagbuklod ng mga pagkakasala ni Sara Duterte. Pinaghiwa-hiwalay ng mga Duterte, pinagwatak-watak ang mamamayang Pilipino. Subalit ngayon, Duterte din ang magbubuo nito sapagkat walang isisigaw ang mga Duterte, ang mga mamamayang Pilipino na pinaghiwa-hiwalay, kundi ang tatalsikin ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Walang buwang ang mga Duterte sa gobyerno. Masamang impluensya ang mga Duterte. Impeach Sara! 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 Wala na Okay, pong okay. nagiging magandang sitwasyon ng Pilipinas kung pananatilihin ng mga Duterte sa upuan. Darating ang panahon kung ang mga Duterte ay mamamalagi, pati mga kabataan natin matututong magbanta, matututong pumatay, matututong magmura, magnakaw, at nagdulot ng kahihiyan. Inumpisahan na ng mga DDS na mga walang hiya na naimpluensyahan ng mga Duterte. Pero sa pagkakataong ito, kung may mga DDS na lalapit, yayakapin ko! Yes! Ang mga DDS na lalapit sa atin, kailangan natin iyakapin at dagdagan ang kanilang kalaban upang malaman nila ang katotohanan ng mga Duterte ay dapat nang mawala sa katungkulan. Salamat mga kapatid! Itong mga ito, ha? Tapos, ang pinapalabas pa nila, sila ang inaapi. Imagine nyo yan, sila ang inaapi, nagpapaawa. Tapos ngayon, biglang nagmamalasakit sa bayan. Pag narinig mo si Sara tungkol sa presyo ng bilihin. Sabi ni Sara, tatakbo ako sa 2028 kasi hindi ko masikmura na ang bansa ay nagbabackslide. Ibig sabihin daw, pabagsak daw ang bansa. Ay siya nga ang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Silang mga Duterte ang dahilan. Tapos sabi niya, kaya tatakbo siya sa 2028 dahil ayaw niya itong nangyayaring pabagsak ang bansa. Wala! Ang gagawin niya pag nanalo yan si Sara, mawawasak ang bansa. Wawasak! Ang imagine niyo, Vice President ka pa nga lang, ganyan ang ginawa mo.
How much more kung presidente Hello, ka na? Papa Mel TV, no? Grabe. Alam nyo, Papa Mel TV. walang hiya sila Duterte. Sa dami ng pinagpapatay nung panahon niya, 25,000 to 30,000, walang due process yan. Hindi binigyan ng pagkakataon. Pinagdududahan kang kriminal, addict, involved sa drugs, walang investigasyon, patay. Walang due process. Ngayon, lahat ng due process binibigay sa kanila. Lahat ng due process binibigay sa kanila. Yang investigasyon ng Kamara, sabi ni Marcoleta, yang Kongreso, yang Kamara, hindi naman korte yan, hindi naman piskal yan. Bakit? Sino bang nagsabing piskal ang Kamara? Sino bang nagsabing korte ang Kamara? Alam nyo ganito, ang Kamara, may kapangyarihan yan mag-imbestiga, hindi bilang piskal. Kumbaga, may gagawin silang mga batas, may mga nangyayari sa Pilipinas, gusto nilang imbestigahan. Kasi sa investigasyon na yan, maaaring ang mga batas amyendahan o kaya makagawa ng bagong batas. Yan ang investigation in aid of legislation. Ngayon, sa panahon ng investigasyon mo, in aid of legislation, may lumitaw na matitinding mga krimen, anong gagawin mo? I-refer mo sa DOJ. I-refer mo sa iba para yung DOJ na ang magsampa ng mga kaso. May mali ba doon? Wala. Alam nga naman na ikaw, Kamara, nag-iimbestiga ka, nakakuha ka ng mga ebidensya ng mga katiwalian, korupsyon, alam nga naman hindi mo yun na-aksyonan. Siyempre ang gagawin mo, ipapasa mo yan sa kinaukulan, DOJ. So, ang DOJ, mag-iimbestiga yan. Ngayon, ang mga grupo na mga civil society, ang tayo na mamamayan, nakita natin yung garapalang katiwalian ni Sara, korupsyon. Anong ginawa? Nag-file tayo ng impeachment complaint. Kasi kahit naman civilian, pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Parang kung sa kasong criminal complaint pa lang yan. Kung sa nagsampa ka pa lang ng reklamo sa piskaliya. Sino ngayon ang piskaliyang sinampaan mo? Kamara. Hindi. Ang Kamara, yan yung DOJ. Kaya nga pag-aaralan ng Kamara, yung sinampang reklamo ng tao laban kay Sara, kung mayroon bang parang probable cause. Pag nagsabi ang Kamarang mayroon ngang basehan ito, kailangan natin itong isampa sa korte. Saan nga yung korte isasampa? Sa Senado! Kaya yung Senado ang korte, ang magiging prosecutor yung Kamara. Tayo ang complainant. Tama, Senator. Sino ba ang complainant? Tayo! Ang nag-represent sa atin, sila Franz Castro. Diba? Yung tatlong final na impeachment complaint sa ngalan ng mga mayang Pilipino, final nila yon. Tayo ang complainant. Saan natin isinampa? Sa Kamara. Ang Kamara ngayon ang magtitingin kung may basihan. Pag nakita ng Kamara na may basihan, isasampa sa korte. Sino ngayon ang korte? Senado. So, yun ang due process. Yun ang due process. Yun ang gusto nating daanan. Anong pinagsasabi nila na inaapi si Sara? Anong pinagsasabi nila na inaapi daw dahil parang ang Kamara daw, umaaktong Kamara at Korte? Mali. Kaya nga sabi ni Enrile, ano ba itong iglesia? Hindi nila pwedeng bawalan ang impeachment kasi constitutional right yan at constitutional process yan. Diba? Kapag hindi inaksyonan ng Kamara yan, at kapag ang gobyerno, mga nakaupo sa gobyerno, hindi inaksyonan yan, lumalabas na parang natakot, parang hawak sa liit ngayon ang mga kongresista. Pagka ganyan ang nangyari, dangerous precedent. Hindi maganda yan. Kasi ibig sabihin, kaya na palang takutin ng isang sekta ng relihiyon kapag nagrally sila. Hindi maganda yan sa demokrasya. Tama! Diba? Tama! Kaya sabi ni Enrile, 101 years old na yata si Enrile. Dito lumabas yung kanyang wisdom. Kaya nga sabi ni PBBM, one of the greatest legal thinkers si Enrile. Tama yung sinabi niya. Di ba sangayon si PBBM? Sabi ni PBBM, sangayon kami sa sinabi ni Enrile. Dangerous precedent yan. Kasi kung ganyan pala, di ang Romano Katoliko, pag may gusto pala, mag-rally na lang.
Hindi tama yung ganon. Pagulungin ang proseso. Pagulungin ang proseso. Kahit tayong mamamayan, ano tayo, gusto natin gumulong ang proseso, di ba? Ngayon, kung sa tingin nila, walang Si Bato, wala na, hulog na. 10, 11, 12, ihulog pa natin ang todo. Si Marcoleta, ang yabang-yabang ni Marcoleta. Sige, Buloy, wag na. 2% lang. Ha? Kaya ibig kong sabihin, wag na nating wala na dapat manalo kahit isang kandidato ng Duterte. Ang pagpapanagot natin sa Duterte, wala na dapat manalong senador na Duterte. Bahala na kayo kung sino ang gusto nyong maging senador. May kanya-kanya tayong manok. Pero pagdating pagkaisahan natin, pagtulong-tulungan natin, huwag nang manalo ang sino man sa Duterte. Okay ba tayo doon? Kaya itong pagkakaisa natin ngayon, hindi lang ito sa impeachment, sa eleksyon sa 2025, magkaisa rin tayo. At kung hindi yan mapigilan si Sara tumakbo yan, magkaisa tayo sa 28, huwag manalo yan si Sara Duterte. Kahit na sino, basta wag lang si Sara. Pero mas maganda, wag nang tumakbo yan sa 2028, kaya i-impeach na natin. Ngayon, ipakita natin ang persa natin. Alam niyo yung mga kongresista na yan, medyo natatakot sa iglesia eh. Dinaga! Dinaga! Pero, ipakita natin sa kanila, huwag silang matakot. Alam nyo, sabi kanina ni Congressman Franz Castro, medyo nag-ano siya kasi si PBBM, parang hindi masyadong solid ang stand. Pero mayroong sinabi si PBBM, kahapon lang, na medyo maganda. Diniscuss ko kanina sa vlog ko, anong sabi ko? Anong sabi ni PBBM? Kung siya ang tatanungin, parang wala ng oras. Pero ang sabi niya, pero wala namang magagawa ang Kamara. Wala namang magagawa ang Senado. Diba? Ibig sabihin, si PBBM lang nagsabi na ang Kamara, pag may nag-file ng complaint, wala naman silang magagawa. Kailangan nilang aksyonan yan. At ang Senado naman, pag na-file sa Senado yung articles of impeachment, wala rin namang magagawa ang Senado, kundi dinggin yan. Pag hindi nila yan inaksyonan, sila ay pwede nating papanagot. Kasi ministerial duty nila yan eh. Kaya nga sabi ni PBBM, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Once the impeachment complaint is filed, they have to act on it. Diba? Ganun yun. Bakit pinapatagal nila? Sana pinapatagal nila dahil may plano silang iba para ma-file. Sana ganon. Pero pag hindi, dapat tayo, itong mga kongresista, ang galing-galing na ng ganawa ng Quadcom, ang galing-galing na ng investigasyon ng House Blue Ribbon Committee, parang ang mga Pilipino sumumaybay ng telenovela eh. Ang totoo lang, ang Kamara, noon pa mang mga panahon ni Mitra ni Benicia, ang sama-sama ng imahe ng Kamara, ng House, parang tuta ng buwaya. Tuta. Pero ngayon, dito sa ginawang Quadcom hearing, sa kayong pag-imbestiga kay Sara, bumango ang Kamara. Di ba, bumango? Tapos ngayon, sila na mismo ang nagsabi, grabe, matindi tong ebidensya laban kay Sara. Tapos ngayon, hindi nila susuporta ng impeachment? Anong klase sila? Kung si Sara ay may kaso ng betrayal of public trust, pag hindi nila inaksyonan ng impeachment, betrayal of public trust din yan. May tiwala na ang tao sa kanila eh, sayang. Huwag nilang sayangin, di ba? Itong mga, kaya tayo, hindi naman natin inaaway pa ang Kamara, pero pinapaaralan lang natin sa kanila. Sayang, huwag nilang sayangin yung nakuhang suporta ng tao. Di ba? Kaya nga sa survey, gumanda ang 61% suportado yung pagdinig ng Quadcom. 61% suportado yung pagdinig kay Sara. Di ba? Ngayon, kaya nga si Sara biglang bumulusok from, alam nyo nang maupo sila ni PBBM nung June, 89%. 89%. Ngayon, 49% talagang lagapak.
Bakit ganyan? Kasi talagang na-expose na sa tao kung ano talaga si Sara eh. Talagang ano. So, ito, alam nyo, ang ano dito, grabe, garapalan talaga, di ba? Imagine niyo 11 days maubos mo ang 125 million. Sabi nga ni Benji, 7 days eh. Oh, di ba? Tapos, alam mo, pag binigyan ka ng confidential fund, ang liquidation yan, madali lang. Madali lang kasi walang mga resibo yan. Acknowledgement receipt lang yan, walang mga official receipt. Pero, mas karapal pa ang ginawa na Sara. Nag-imbento ng mga pangalan. Imagine mo Mary Grace Piatos, Kokoy Villamil. Ilabas niya si Piatos! Grabe ang ginawa. Talagang, at nang pinagpapaliwanag siya, ang tagal na umaten sa hearing, nung pina-attend niya yung mga tao niya, si Paharda, si Sulay Calupe, karamihan pa naman ng senador, kanila. O, paano mo masasabing inaapi sila? Pwede naman siyang kumuha ng pinakamagagaling na abogado, si Sara, di ba? Oh, ang kailangan dito gumulong, pagulungin. Kasi kapag nakaano to, hindi natin na-impeach si Sara, anong klaseng bansa na tayo? Tandaan nyo sa South Korea, yung presidente doon nagdeklara lang ng martial law. Ngayon, hindi niya nakonsulta yung parliament niya ng presidente. Kinaumaga, nagrally yung mga tao sa kayong parlamento. Ang ginawa ng presidente, binawi yung martial law. Pero hindi na kontento ang mga tao sa kayong parlamento. Inimpeach siya. Sa ganun lang na bagay, inimpeach ang presidente. Sa Pilipinas pa na ang vice president nagnanakaw ng garapalan sa pera ng bayan. Papalampasin natin. Anong klaseng bansa tayo? Diba? Ang tawag dyan, impunity. Alam nyo, ang self-term na impunity, yung ginawa ni Duterte sa AJK, impunity. Yung pagnanakaw ni Sara, impunity. Labanan natin ang impunity. Wag na. Baguhin naman natin ang Pilipinas. Ngayon, si Sara kasi sa kang iglesia, gusto nilang ibalik yung unity, pagkakaisa daw. Pero ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Ang gusto ng iglesia, kapayapaan. Anong gusto ng nilang kapayapaan? Mapayapang nagnanakaw sila sa bayan. Ang kapayapaan na gusto nila, mapayapa silang nagnanakaw. Yan ang kapayapaan na gusto nila. Ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Tayo hindi. Ang pagkakaisa natin ngayon ay laban sa katiwalian. Ang pagkakaisa natin ngayon ay para papanagutin ang mga magnanakaw sa bayan. Ito ang pagkakaisang para sa ikabubuti ng ating bansa. At tayo, hindi tayo magulo. Ang gusto lang natin, mapanagot, katarungan. Yung mga pinatay ng panahon ni Duterte, katarungan. Tayong mamamayan na naghihirap na ninanakaw ang pera natin, dinagarapan ang nilulustay, katarungan. Kapag may katarungan, may kapayapaan. Yan ang tunay na kapayapaan. Muli po, hindi napahaba na naman ang ano ko, parang vlog ko na naman to Kaya vlog eh. Pasensya na. Okay, bilang pagtatapos, wala na ba? Wala, oh. Kantahin natin ang bayan ko. Pagtata, oh, yun. Okay.